Okay lang ba sa'yo kung niloloho ka ng iyong kapwa? Kung nagsisinungaling siya sa'yo ng harap-harapan? Ewan ko sa'yo, pero ako ayoko. Masakit yun, di ba? Yung pinapaikot ka lang ng kausap mo. Gusto ko lahat ng kausap ko, totoo ang sinasabi. Ganitong klaseng lipunan ang gusto natin, di ba? Na nabubuhay tayo ayon sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Bakit ba merong mahiling magsinungaling? Malamang meron niyang maitim na balak sa'yo. Gusto nilang lokohin ka para makuha nila ang gusto nila sa'yo ng labag sa iyong kalooban. Pag maniwala ka, ay kawawa ka. Kaya mahalaga na may gobyerno na naninindigan sa katotohanan. Ayon sa preamble ng Constitution, dapat ang gobyerno ay isang regime of truth. Gusto natin ng gobyerno na ang lahat ng patakaran at programa ay batay sa katotohanan. Yung nagpaparusa sa mga nangbubudol o mandaraya. Matakot tayo kung ang gobyerno mismo ang nagpapalaganap ng kasinungalingan. Naku, gaano karaming mga Pilipino ang maalilinlang pagka ganito. Kung mahulog ang mga kababayan natin sa kasinungalingan ng mga taong may maitim na balak, magiging alipin ang kanilang isipan sa panlilinlang. Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At galit siya sa mga sinungaling. Ang sabi sa Proverbs 12:22, lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are His delight. Karumal-dumal daw ang sinungaling sa harap ng Diyos, at natutuwa siya sa mga taong tapat. Tatayo lamang ang ating bansa kung may paninindigan tayo sa katotohanan, kung sisinagan natin ng ilaw ang mga nakatago sa dilim, at ilalantad natin ang mga sinungaling. At gusto natin ng gobyerno na magiging instrumento ng katotohanan at mga lingkod bayan na tapat at totoo. Dapat mga ganitong lingkod bayan ang piliin natin. Kaya wag po tayo magpabudol, manindigan tayo sa katotohanan, alang-alang sa ikabubuti ng ating bayan. Piliin ang tama, gawin ang tama, para sa Diyos, para sa bayan, at para sa ating kinabukasan.